Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ay magpapatuloy tayo sa ating series ng 10 Plagues of Egypt at ang ating pag-aaral ngayon nasa ikasyam na salot na po tayo na ipinaranas ng Diyos sa bansang Ehipto. So matatagpuan po natin ang talata Exodus 10:21 to 29 at pinamagatan natin itong When God Brings Darkness. Samahan po ninyo ako at ating pong basahin ang mga talatang ating pagbubulay-bulayan. Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand toward the sky, so that darkness spreads over Egypt, darkness that can be felt." So Moses stretched out his hand toward the sky, and total darkness covered all Egypt for 3 days. No one could see anyone else or move about for 3 days. Yet all the Israelites had light in the places where they lived. Then Pharaoh summoned Moses and said, "Go worship the Lord. Even your women and children may go with you, only leave your flocks and herds behind." But Moses said, "You must allow us to have sacrifices and burnt offerings to present to the Lord our God. Our livestock too must go with us, not a hoof is to be left behind. We have to use some of them in worshiping the Lord our God, and until we get there, we will not know what we are to use to worship the Lord." But the Lord hardened Pharaoh's heart, and he was not willing to let them go. So Pharaoh said to Moses, "Get out of my sight. Make sure you do not appear before me again. The day you see my face, you will die, just as you say." Moses replied, "I will never appear before you again." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Kung merong isang pinakamahirap na karanasan sa buhay ay ang kadiliman, mga kapatid. Nakikita po natin na maraming mga taong dumadaan sa kadiliman ng buhay, mental illness, death of a loved one, or mga financial crisis. Kung titingnan natin ang mga karanasang ito'y madidilim na bahagi ng ating buhay. Isang araw, na-diagnose ka of having cancer. Kapag cancer ang pinag-usapan, parang death sentence, hindi po ba? So, madilim na bahagi ito ng buhay. Pero alam niyo po mga kapatid, kung tayo naniniwala doon sa soberenya ng Diyos, doon sa kanyang kapangyarihan na siya ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay, even the darkest moment of life, meron po siyang tinutupad na layunin. Amen po ba? Sa karanasang ating binasa, darkness is often one of the most unsettling experiences in human life. Yung physical darkness is frightening, pero meron pa hong mas nakakatakot sa physical darkness, at ito yung tinatawag na spiritual darkness. Spiritual darkness is far more dangerous. Ito yung kadilimang espiritual, kung saan hindi mo makita ang liwanag. Yung nakasadla ka doon sa kasiguruhan ng kaparusahan ng Diyos, ng galit ng Diyos, at ng kamatayang walang hanggan. So dito po sa 9th plague na ibinigay ng Diyos sa Ehipto, nagbigay ang Diyos ng supernatural darkness. Isang darkness na ang sabi ng Bible ay nararamdaman. Ano po? This was not a simple eclipse. Yung eclipse na yung buwan haharang sa araw, kaya magdidilim. Ano ba tawag doon? Lunar eclipse ba yun o solar eclipse? Ang solar eclipse yata yung araw ang nagdilim. Yun naman lunar eclipse, yun naman buwan, nagliwanag. No? Parang ganon po. So, dito po, hindi lang ito eclipse. This was not a simple eclipse na nangyayari naman, natural phenomenon.
Ang nangyaring ito sa Ehipto ay thick, oppressive, terrifying darkness, one that could be felt. Isang kadilimang nararamdaman. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ng kadilimang ito. Pero yun ang binabanggit sa verse 21. Dinala ng Diyos ang bansang Ehipto sa panahon noong hindi pa nililikha ng Diyos ang sanlibutan. Ibinalik ng Diyos ang Ehipto dun sa kadiliman na binabanggit sa Genesis chapter 1 verses 1 to 3. Ano po bang sabi doon? In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless, empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. At sa verse 3, ang sabi, and God said, let there be light, and there was light. Dinala ng Diyos ang Ehipto sa katotohanan na siya ang may likha ng liwanag. At kung gusto niyang padanasin ng tao ng kadiliman, anong magagawa natin? Pwedeng ibalik ng Diyos ang mundo sa default, sa reset. Pwedeng ibalik ng Diyos ang mundo sa kawalan, katulad ng nangyari sa Genesis chapter 1. It was God who created the world, the heavens and the earth, and the first thing God said, let there be light. Kaso tinanggal ng Diyos yung light. Kung walang araw, what will happen to the world? Pag walang araw, babalik ang mundo sa formless, empty kind of world. Nakuha niyo po? Kung sa panahon ni Noe ay nagkaroon ng matinding baha, lumubog ang buong mundo, sa panahong ito ng Ehipsyo ang ipinatikim ng Diyos ay matinding kadiliman. This plague gives us a window into the holiness of God. Na ang Diyos ay banal, makapangyarihan, siya ang may likha, siya ang may gawa, wala tayong magagawa. Pero dito po sa mga talatang ating binasa sa 9 na salot, ini-reveal din sa atin ang stubbornness of human heart. Na sa kabila ng ibinigay na ng Diyos ang hatol ng parusa, hindi pa rin nagbago ang puso ng tao. Talagang narito yung reality na talagang walang kayang baguhin ang tao when it comes to the condition of his heart. Diyos lang talaga ang pwedeng gumawa nun. Amen? Now, tungkol dito sa 9 na salot, simula sa 1 hanggang 8, ay aking ipinapakilala sa inyo ang mga Diyos-Diyos ang inatake ng Diyos. Dito sa 9, which Egyptian god was attacked? And the answer is the god Ra. Yang si Ra ang inatake ng Diyos sa 9 na salot. Bakit? Sino ba si Ra? Si Ra, the plague was direct judgment against Ra, also spelled as Re. Si Ra ay sun god. One of the highest and most powerful gods in Egyptian religion. Sa relihiyong mga Hudyo, si Ra ang relihiyong mga Ehipto, makikita natin si Ra ang makapangyarihan. Ra was believed to be the giver of light. He controlled the sun's movement across the sky. And Ra sustained life and order in the world. At naniniwala din ang mga Ehipsyo na ang paraon ay pinoproteksyonan ni Ra, sapagkat si paraon ay considered
son of Ra. Amen? So, yan yung paniniwala nila. Kaya, ganun na lang ang kanilang pagkilala. Si Paraon, paggising ng umaga, pupunta yan sa Nile River, makikipag-usap yan kay isa sa Diyos ng Nile River. Pagkatapos, titingala sa langit, makikipag-usap kay Ra. But when the Lord covered Egypt with supernatural darkness, i-demonstrate lang ng Diyos dito ang katotohanan na your Ra has no power, I alone control the light and darkness. Can we say amen? Pinakita ng Diyos sa bansang Ehipto na ang inyong Diyos na inaakala ninyong gumawa ng liwanag, ang inyong Diyos na kumukontrol ng araw, ang inyong Diyos na nagsusustain ng buhay at order ng mundo, ay walang kapangyarihan. Ako ang may gawa niyan. So anong biblical significance nito, mga kapatid? God Himself declares, I will execute judgment on all the gods of Egypt. Ano sabi niya dyan? Verse 12, I will execute judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Kaya iniisa-isa ng Diyos yan. Pangako niya sa verse 12 eh. So the ninth plague showed the powerlessness of Ra, just like the 8 goddesses and gods of the previous plague. So the humiliation of Pharaoh who claimed divine authority was shown by God. And God also showed the supremacy of the God of Israel over creation itself. It was declared that He is the one who created the heavens and the earth, and He said, let there be light. Amen. Ano ang theological lesson nito, mga kapatid? This plagues teaches us that God alone is sovereign over nature. Isaiah 45 verse 7, I form light and create darkness. Pinatunayan sa aklat ni Isaiah yung Genesis chapter 1 verse 3. I form light and I create darkness, saith the Lord. So, the ninth plague teaches us also that false gods are idols with no power. Psalms 115 verse 4 to 7, but their idols are silver and gold, made by human hands. They have mouths, but cannot speak, eyes, but cannot see. They have ears, but cannot hear, noses, but cannot smell. They have hands, but cannot feel, feet, but cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Pinakita rin po at itinuro sa atin na ika-6 na salot that spiritual darkness is a judgment for rejecting God's truth. Darating ang panahon ng kadiliman bilang hatol ng Diyos sa hindi pagkilala sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan. Romans chapter 1, 21-22, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools. Amen? So, yun ang theological lesson ng ika-9 na salot. Ano naman ang practical application nito para sa atin? Ikaw at ako, na sa panahong ito'y nabuhay, ano ang spiritual and practical applications nito? Just as Egypt trusted Ra, people of today trusted in one, education. Wala tayong Ra, pero nananangan tayo sa ating mga karunungan. Ang ating mga edukasyon, ang ating Ra. Ang government,
Sumasandig tayo sa stability ng gobyerno, ng pwedeng gawin ng pamahalaan, ng kayamanan. Pag may pera, akala mo Panginoon na. Lalo na pag dumami ang pera, sila na ang hari. Technology and self. Those are the representations of Ra in our times. Though we don't have Ra as an image that we worship, but we have education, government, wealth, technology, and self as our Ra. Yet when God removes His light, all this will fail. Only Christ is the true light. Amen? Ano sabi ng John 8:12? I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness. Imagine niyo mga kapatid, ano pakiramdam ng 24 oras na nag-brown out? Total brownout in 24 hours. Pagdating ng gabi, walang telebisyon, walang cellphone, walang technology, tunaw ang laman ng freezer, walang electric fan, walang aircon. Imagine po niyo. Total darkness. Okay lang dahil may araw naman. Pag umaraw na, may liwanag. Pero ang usapan dito mga kapatid, 3 days ang bansang Ehipto, walang araw. Walang liwanag. Laging gabi. So, let us look at the nature of the darkness. Ano bang nature ng darkness na ito? Sabi ng verse 21, Then the Lord said to Moses, Stretch out your hand toward heaven that there may be darkness over the land of Egypt. A darkness to be felt. So this darkness was supernatural. Gaya ng binanggit ko kanina, not an eclipse or sandstorm. It lasted 3 days, far longer than any natural event. It was a judgment directly from Yahweh. Amen? Diyos ang may bigay. Now, ano pa ang nature ng darkness na ito? This darkness was symbolic. Symbolic because Egypt worshipped the sun god Ra. God was declaring, your gods cannot give you light, I alone am God. Third, ano pa ang nature? This darkness was paralyzing. Ayon sa verse 23, they did not see one another. Can you imagine? Hindi kayo magkita. At dahil hindi kayo nagkikita, hindi rin sila tumayo from their places. It was so agonizing, they don't want to move. Dahil any movement, pakiramdam nila, bubunggo sila, madadapa sila, magkakabanggaan sila, kasi hindi nila nakikita ang isa't isa. Alam niyo mga kapatid, nung COVID pandemic lang, handaming nabaliw eh. Nung COVID pandemic, ang daming nagkaroon ng mental problem because of the isolation. Dahil sila-sila lang, nakakulong lang. Imagine niyo kung ikaw lang mag-isa. Ikaw ay OFW, na ikaw ay nakulong sa iyong sariling kwarto, hindi ka makalabas, nandun ka lang. Gaano kabigat yon? Lalo na yung nakabilanggo, yung mga nakabilanggo sa piitan. Gaano kahirap yung nakabilanggo ka na, tapos yung mga nasa labas, hindi rin makadalaw sa iyo, hindi makalabas. Napakabigat. COVID lang yon. But what happened here was total agonizing, paralyzing darkness. They did not see one another. They did not rise from their places. It was disorienting, isolating, and immobilizing. Now, ano pa ang nature ng darkness na ito? Ang maganda rito, para sa bansang Israel, meron silang ilaw. Ang Goshen, may liwanag. All the people of Israel had light where they live. This contrast is intentional.
God's people walk in the light, God's enemies remain in darkness. Ganyan ang paglalarawan espiritual. Kapag ikay anak ni Kristo, ikaw ay nasa liwanag. Pag ikay kaaway ng Diyos, ikay nasa kadiliman. Kaya ang mundo nahahati lang sa isa sa nasa liwanag at yung isa nasa kadiliman. At yung mga nasa kadiliman, pipiliin ang mas maluwang na landas patungo sa kapahamakan kaysa sa makipot na patungo sa kaluwalhatian. This is a picture of grace. God gives light not because the Israelite is righteous, but because they chose, or God chose them. They were chosen. Amen? Pinili ng Diyos ang bayang ito at ang bayang pinili ng Diyos poproteksyonan ng Diyos. Ganon din naman, ang pinili ng Diyos sa kaligtasan, tatanggalin ng Diyos sa kadiliman. Bubuhayin niya muna ang patay na espiritu, bubuksan ang mata, at ang puso ay babaguhin, papalitan ng pusong laman. Pag ginawa na yun ng Diyos, Diyos lang ang may kapangyarihang gumawa nun, walang kinalaman yung tao, walang pagkilos na ginawa yung tao, wala pa rin siyang pananampalataya, magkakaroon lang siya ng pananampalataya kapag ginawa na yun ng Diyos. At ang tawag doon, regeneration or born again. Ngayon, pastor, ikaw na nagtuturo na nauna yung pananampalataya sa tao bago siya ma-born again, sige nga, i-refute mo nga ito. Pambihira mga pastor yan, di na kinilabutan eh. Pinagpipilitan na nanggagaling sa tao yung pananampalataya. Paano makakapanampalataya ang isang taong katulad ni Paraon na pinatigas ang puso dahil sa matinding kasalanan, dahil sa pusong matigas at rebellion, imposible niyang mabago ang pusong yon. Kaya nakakasyam na salot na tayo rito na bago pa puso ng Paraon. Hindi. Dahil hindi siya pinili ng Diyos para sa kaligtasan, ang Romans chapter 9 verse 17 says, itinaas siya ng Diyos para maluwalhati ang kanyang pangalan. Yes, Pharaoh has a purpose. And that is to give God the glory. Unfair? Sasabihin ng iba, unfair naman ng Diyos. Hindi naman ganyan kasama ang Diyos na kilala ko. Well, hindi nyo talaga kilala ang Diyos. Baka nakakalimutan nyo, pinatay lahat ng Diyos ang tao sa panahon ni Noe. Isa lang pamilya niligtas niya. Yun ang tunay na Diyos. Hindi dahil si Noe at ang kanyang sambahayan ay matuwid. Kung hindi ang Diyos ang pumili at habag yun ng Diyos. Mercy ng Diyos ang tawag doon. Kaya kung pinayagan ng Diyos na pumunta sa impyerno ang lahat ng tao, that is justice. Pero pag may pinili ang Diyos na iligtas, that is mercy. Amen? Now, what happened here in plague number 9 is a picture of God's grace. Nasa kadiliman ng buong Ehipto, pero ang pinili ng Diyos may taglay na liwanag. How comforting it is for the children of God. How comforting it is for the church. Kaya sa tingin nyo ba mga kapatid, ang mundo ay magliliwanag? Ang Pilipinas ay titino? Ang Canada ay huhusay? Hindi. Kahit anong gawin ninyo, kahit anong gawin ng tao, umasa man sa politika at ang politika ay titino, hindi yun mangyayari. Mas pipiliin ng tao ang agos ng kasamaan dahil ito ang kanyang default. Ito ang kanyang tunay na kalagayan. Kahit si Eddie Villanueva ang gawin yung presidente, senador na nga yung anak niya sabit pa ngayon sa flood control Mga minamahal na mga kapatid. O kaya si Oriel Balano, gusto niyong gawing presidente? Di dumami lalo ang mga kotse at mga mansyon ni Oriel Balano. Kahit anong mangyari sa mundong ito,
tandaan ninyo, ang puso ng tao nakakiling sa masama. Biyaya lang talaga ng Diyos kapag ang pusong ito ay nagbago. Siya ang kumilos, siya ang naggawad ng pagbabago ng puso. Amen? Kaya ano makikita natin sa susunod na talata? The hardness of Pharaoh. Despite the terrifying darkness, kung itong si Paraon may kakayahang magbago, sa unang salot pa lang, kinilala na niya na ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi siya uubra, hindi siya mananalo. Sana nanampalataya na siya doon kung kaya niya. Nanampalataya ba, kapatid? Hindi. Nung naglitawan yung mga palaka, saan siya nanampalataya? Sa kanyang mga magikero na nagpalala pa ng salot kaysa sa lumayas yung palaka. Naku, ang daming salot. Bukod sa palaka, may bukol, may langaw, may niknik, may hailstorm. Nagkamatay ang mga hayop. Kahapon, pinag-aralan natin ang tipaklong o yung balang. At ngayon, total darkness na. In spite or despite the terrifying darkness, Pharaoh continues to resist. At dito, sa pagkakataong ito, sa tindi na ng hirap, kasi matindi na, 3 araw na, ano sabi ng Paraon? Mukhang Pharaoh offers partial obedience. Sa verse 24, pinayagan na niya ang bansang Israel at ang sabi niya, sige, go and worship. Pero, iwanan ninyo ang inyong mga alagang hayop. Men, women, your children, you can go. Mga kapatid, ano ang alok na ito? This is the devil's tactic. The devil wants you to worship, but keep your attachment to the world. Sige, simba. Punta sa simbahan, lundagan doon, palakpakan, hallelujah. Pero pag uwi, balik sa mundo. Attach sa mundo. Walang kaibahan to sa nananalangin at nagsisimba, nakikinig na sermon, ang iniisip, ano ba masarap na lutuin mamaya? Saan ba makapasyal pagkatapos ng pananambahan? Meron pa nga pala akong overtime, kailangan pumasok mamaya. At ang nasa isipan yung attachment sa mundo. Take note, hindi ko sinasabing masama yung mag-isip ng kung ano lulutuin. Hindi ko sinasabing masama mag-isip ng papasyalan later on. Pero mga kapatid, yung tunay na pagsamba, nakafocus sa pagsamba sa Diyos. Pero how often we are sidetracked, out of focus in our worship because of our attachment to the world. Imagine niyo kung pumayag si Moses dito, nasa ilang sila, sumasamba sila sa Diyos, pero ano naiisip nila? Naku, naiwanan ko yung refrigerator ko sa Egypt. Yung kotse kong Camaro o kaya yung aking Lamborghini, naiiwan ko. Hindi ko nadala. Amen, mga kapatid. The devil or Satan wants you to go to church but don't surrender your heart. You can believe the gospel but hold on to your idols. Ngayon mga kapatid, lahat naman kilala Diyos eh. Pag tinanong mo ang isang Pilipino, naniniwala ka ba kay Kristo? Oo! Ang tanong, sinong Kristo? At bukod doon, sinong Diyos? At bukod pa doon, ano impact ng Kristong ito at ng Diyos na ito sa buhay mo? Relihiyoso lang. At napakaraming Pilipinong relihiyoso lang, pero hindi totoong mananampalataya. Because only God can make a person born again. Pumayag ba si Moses dito? Verse 26. Moses answers firmly, we must take them, for we do not know with what we must serve the Lord. Wala ni isang kuko ng aming hayop ang maiiwan, dadalahin namin lahat.
Because true worship requires full surrender. Amen, mga kapatid? Ngayon, ano epekto? Yung matigas na puso prefer darkness. Mas pinili pa ng paraon ang kadiliman kesa sa liwanag. Yan ang katotohanan sa John 3:19. People love the darkness rather than the light because their works were evil. Pharaoh chooses darkness just like sinners today choose sin over Christ. Anong consequences? The consequences of rejecting God's light? Galit. Pharaoh explodes in anger. Ano sabi ng paraon? Lumayo ka sa harapan ko. Siguraduhin mong hindi ka na lilitaw sa aking harapan dahil pag nakita kita, papatayin kita. The day you see my face, you will die. Anong mensahe? Persistent rejection leads to deeper darkness. When people resist God, sabi diyan, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. So when people resist God again and again, ano sabi ng Bible? God gave them over in their sinful desires. Resisting God, ano gagawin ng Diyos? Di ka pipilitin. Di naman pinilit ng Diyos si Paraon at binago ng Diyos ang puso ni Paraon. Pinabayaan ng Diyos si Paraon. And a life without God speaks of eternal darkness. Amen? Pangalawa, judgment comes when the light is refused. The plague of darkness is only a preview of the final plague. Ano yung final plague? Bukas? Wala pala tayo bukas. Sa Monday, the death of the firstborn. Yun yung ikasampu. Amen? Rejecting the light always leads to destruction. But notice Moses' solemn warning. Verse 29, you have spoken truly. I will never see your face again. At totoo naman yun. Hindi na muling nagkita si Moses at ang paraon. Dahil ng sumunod na araw, nagkamatay na ang mga panganay at lumayas na ang Israel sa Ehipto. This is one of the most tragic moments in the Bible. The opportunity for repentance is now closing. Amen? Ano pa makikita natin dito sa mensahe ng ikasyam na salot? Christ, the true light in the midst of darkness. Actually, sa Monday pa sana ito na yung Passover lamb, si Christ yun. Pero dito, ang binigyan ng emphasis, yung kadiliman, si Jesus din ang liwanag. The ninth plague points us forward to Christ. Naalala niyo po ba mga kapatid sa Matthew 27:45? The darkness of Egypt points to the darkness of Calvary. Noong pong ika-6 na oras sa Matthew 27:45, from the 6th hour, there was darkness over all the land. Noong oras na yon, yung darkness na yon is the same darkness ng Genesis 1:3. Yung darkness na yon sa krus ng Kalbaryo is the same darkness of Exodus chapter 10, itong salot na ito. At sa mga panahon na yon, Jesus entered the ultimate darkness, the darkness of judgment of sin, the darkness of God's wrath, so that we could walk in the light of His grace. Ipinatikim sa mga tao ang kadilimang ito. Pero sa oras na yon, ang Panginoong Hesukristo naranasan ang galit ng Diyos, ang judgment ng Diyos.
Ipinasan sa Kanya ang kasalanan natin. At sa oras na yon, impyerno ang karanasan ng Panginoong Hesus. Kaya sa katekismo o sa statement of our faith, sa creed, binabanggit, He went down to hell. Hindi po nangangahulugan pumunta siya literal sa impyerno. Yung oras na yon, pasan niya ang bigat ng kasalanan, pasan niya ang galit ng Ama, sa oras na yon, impyerno yon, mga kapatid. At dinanas yun ng Panginoong Hesus para tayo'y lumakad sa liwanag ng Kanyang biyaya. Amen? So Jesus is the light of the world. John 8:12. I am the light of the world. The gospel calls us out of darkness. 1 Peter 2:9. He called you out of darkness into His marvelous light. So all who trust Christ are like Israel in Goshen, surrounded by darkness and yet living in the light of God. Amen? So, anong application natin ngayon? Kung i-apply natin ang pag-aaral na ito, 1, mag-ingat tayo sa pagtigas ng puso. Pero so light after light, miracle after miracle, yet repeated refusal leads to spiritual blindness. Kapatid, is there any area where you are resisting God? Meron bang area ng buhay mo na nagre-rebelde ka sa Diyos at hindi mo siya sinusunod? Pangalawa, darkness today is often self-chosen. Tandaan, people reject God, reject His Word, and then wonder why life feels dark. Maraming tao ngayon nagsusugal, natalo sa kasino, tapos iisipin, bakit walang pinoprovide ang Diyos? Nag-provide na nga ng Diyos, pinatalo mo pa May mga tao sumisiping sa iba, tapos nung nagkaroon ng karamdaman, nahawa, sasabihin, ba't ako pinabayaan ng Diyos? Kung nasa kadiliman ka ngayon, kapatid, baka yung kadilimang meron ka, self-chosen. Baka kaya ka bankrupt, sugarol ka. Baka kaya ka may karamdaman, pabaya ka. Minsan yung kadiliman taglay natin, self-chosen. Amen? Sin blinds, pride blinds, unbelief blinds. Pangatlo, true obedience is not partial. Pharaoh offered compromises, but God accepts no partial surrender. It is either obedience or not. And delayed obedience is disobedience. He wants all of you. He wants your heart, your time, your possession, your worship. Pang-apat, Christ is the only light that drives away darkness. Religious effort, self-help, and human wisdom cannot produce light. Mananatili ka sa kadiliman, di mo kayang lumika ng liwanag, hindi mo kayang paliwanagin ang buhay mo, si Jesus lang ang makapagtataboy ng kadiliman ng iyong buhay. Only Jesus can. Amen? Now, bilang konklusyon ng ikasyam na salot, the ninth plague is a warning and an invitation. Ano warning? Rejecting God results in darkness, now, and eternally. Ano invitation? Christ, the light of the world, shines into every darkness, and He calls you to repent, believe, and walk in His light. Amen? Mga kapatid, yan po ang ikasyam na salot na ibinigay ng Diyos sa Ehipto. I hope pinagpala po tayo ng mga araling ito. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you that in a world full of darkness, you shine the light of your truth. May you keep our hearts from darkness and from hardness. May you deliver us from the darkness of sin, pride, and unbelief. Help us, O Lord, to walk in the light of our Lord Jesus, the true and eternal light.
May you empower us, O Lord, to obey you fully, joyfully, and in Jesus' name we pray. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.